Ang Marso ay hindi lamang isang karaniwang buwan, maaari itong maging isang mahalagang turning point para sa ilang zodiac signs, lalo na pagdating sa pera. Habang maraming tao ang nakatuon sa mga bagong oportunidad at bagong simula, tahimik na ipinapahiwatig ng mga bituin na 3 zodiac sign ang maaaring humarap sa isang hindi inaasahang pagsubok sa pananalapi. Maaaring makaranas ang Scorpio, Taurus, at Leo ng mga sitwasyong susubok sa kanilang katatagan, pasensya, at kakayahang magdesisyon. Maaaring may bigla ang gastusin, naantalang bayad, o isang mapanganib na desisyong pinansyal na darating sa panahong hindi nila inaasahan. Ngunit ang babalang ito ay hindi para magdulot ng takot. Sa halip, ito ay isang pagkakataon upang maghanda at manatiling maingat. Dahil minsan, ang isang maliit na babala ngayon ay maaaring makaiwas sa mas malaking problemang pinansyal bukas. Matagal nang ipinapahiwatig ng astrology na may mga panahon na nagdadala ng mahahalagang aral, lalo na pagdating sa pera, katatagan, at mga personal na desisyon. Habang tayo ay dumadaan sa buwan ng Marso, tila ang cosmic energy na nakapaligid sa pananalapi ay nagbabago sa kapansin-pansing paraan. Habang ang ilang zodiac signs ay maaaring makaranas ng paglago at mga bagong oportunidad, ang iba naman ay maaaring harapin ang mga hindi inaasahang hamon na susubok sa kanilang pasensya at disiplina sa pera. Ayon sa mga pananaw ng astrology, Scorpio, Taurus, at Leo ang 3 zodiac sign na pinakaposibleng makaramdam ng ganitong pressure. Hindi ito nangangahulugang may darating na sakuna, ngunit ito ay senyales na kailangang maging mas maingat sa mga desisyong may kinalaman sa pera, investments, at pagtitiwala sa iba. Minsan, nagpapadala ang universo ng mga babala bago mangyari ang mahalagang pagbabago. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit ang 3 zodiac sign na ito ay maaaring makaranas ng mga hamon sa pananalapi ngayong Marso, anong mga sitwasyon ang maaaring mangyari, at higit sa lahat, kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang sarili at maiwasan ang mga mamahaling pagkakamali sa sensitibong panahong ito. Ang enerhiya ng Marso at kung bakit mahalaga ang pera ngayon. Ang Marso ay madalas na itinuturing na buwan ng paggalaw at pagbabago. Ang enerhiya ng universo ay nagsisimulang magbago habang ang mga tao ay lumalabas mula sa tahimik na pagninilay ng mga unang buwan ng taon at pumapasok sa panahon ng aksyon at pagbabago. Ngunit kasabay ng pagbabago ay madalas ding dumarating ang kawalan ng katiyakan, lalo na pagdating sa pananalapi. Ipinapahiwatig ng astrology na sa ilang mga buwan, ang pagkakaayos ng mga planeta ay maaaring makaapekto sa paraan ng pag-isip, pagkilos, at paggawa ng desisyon ng mga tao. Lumalabas na ang Marso ay isa sa mga buwang kung saan napakahalaga ng pagiging maingat sa pera. Para sa maraming tao, ang mga desisyong may kinalaman sa pera sa panahong ito ay maaaring mas emosyonal kaysa karaniwan. May ilang tao na maaaring biglang makaramdam ng pagnanais na gumastos sa mga bagay na karaniwan nilang iniiwasan. Ang iba naman ay maaaring makaramdam ng pressure na tumulong sa iba sa usaping pinansyal o gumawa ng mabilis na desisyon tungkol sa investments at mga oportunidad. Ang problema, kapag ang mga desisyong ito ay ginawa ng masyadong mabilis, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang stress sa pera sa hinaharap. Ang mga galaw ng kosmos ngayong buwan ay tila lumilikha ng malakas na pagtulak patungo sa mga aral tungkol sa responsibilidad at pasensya. Sa halip na magmadali sa mga desisyong pinansyal, tila hinihikayat ng universo ang mga tao na huminto sandali, mag-isip ng mabuti, at suriin ang bawat hakbang na kanilang gagawin. Ang maliliit na pagkakamali na nagawa sa panahong ito ay maaaring lumaki at maging mas malaking problema sa pananalapi kung ito ay pababayaan. Para sa karamihan ng mga zodiac sign, ang mga pagbabagong ito ay magsisilbing paalala lamang na maging maingat. Ngunit para sa ilang partikular na zodiac sign, maaaring mas malakas ang epekto nito. Ang Scorpio, Taurus, at Leo ay maaaring makaranas ng mga sandali kung saan susubukin ang kanilang paghusga sa pera. Maaaring may mga sitwasyong lumitaw na mangangailangan sa kanila na gumawa ng mabilis na desisyon tungkol sa pera, pagtitiwala, o pangmatagalang katatagan. Hindi ito nangangahulugan na may tiyak na masamang mangyayari. Sa katunayan, kadalasan ay lumalabas ang ganitong mga babala mula sa kosmos upang mabigyan ng pagkakataon ang mga tao na maghanda. Kapag ang isang tao ay nagiging mulat sa mga posibleng hamon, nagkakaroon siya ng kapangyarihang maiwasan ang mga ito. At para sa Scorpio, ang unang zodiac sign na ating tatalakayin, maaaring magdala ang Marso ng isang sitwasyon na susubok sa kanilang intuisyon at pasensya sa pera sa paraang hindi nila inaasahan. Ang pagsubok sa pananalapi ng Scorpio.
Ang Scorpio ay kilala bilang isa sa mga pinaka-intuitive at emosyonal na makapangyarihang zodiac sign. Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng sign na ito ay kadalasang may malakas na pakiramdam ng pag-unawa sa intensyon ng ibang tao. Natural silang mapagmasid, estratehiko, at karaniwang napakaingat sa mga desisyong ginagawa nila, lalo na kapag may kinalaman ito sa isang mahalagang bagay tulad ng pera. Ngunit kahit ang mga pinakamaingat na tao ay minsan ding nakakaranas ng mga sandaling nasusubok ang kanilang paghuhusga, at maaaring maging isa ang Marso sa mga panahong iyon para sa Scorpio. Sa buwan na ito, maaaring matagpuan ng Scorpio ang kanilang sarili sa isang sitwasyon kung saan kailangang gumawa ng mabilis na desisyon tungkol sa pera. Maaari itong mangyari sa iba't ibang paraan. Para sa ilan, maaaring ito ay isang biglaang gastusin na hindi inaasahan, tulad ng pagkukumpuni, responsibilidad sa pamilya, o isang bayarin na hindi napaghandaan. Para naman sa iba, maaaring ito ay isang oportunidad na mukhang napakaganda sa unang tingin, tulad ng isang investment, partnership, o business proposal na tila mahirap tanggihan. Ang hamon para sa Scorpio ay maaaring hindi kasing simple ng inaakala ang sitwasyon. Dahil malalim ang pagtitiwala ng Scorpio sa kanilang instinct, madalas silang umaasa sa kanilang intuition kapag gumagawa ng desisyon. Kadalasan ay nagiging pabor ito sa kanila. Ngunit ngayong Marso, maaaring maapektuhan ng emosyon at panlabas na pressure ang kanilang panloob na boses kahit sa maikling sandali lamang. Isipin ang isang sitwasyon kung saan may lalapit sa isang Scorpio na taong kanilang pinagkakatiwalaan, maaaring kaibigan, katrabaho, o miyembro ng pamilya, na humihingi ng tulong pinansyal o nag-aalok ng isang mabilis na oportunidad para kumita ng pera. Maaaring maging kapani-paniwala ang alok, at ang pakiramdam ng pagiging madalian ay maaaring magmukhang isang pagkakataong hindi dapat palampasin. Ngunit ang pagkilos ng masyadong mabilis ng walang maingat na pagsusuri ay maaaring magdulot ng pagsisisi sa bandang huli. Ang buwan na ito ay tila nagdadala ng isang mahalagang aral para sa Scorpio. Ang pasensya ay isang kapangyarihan. Sa halip na magmadali sa mga pinansyal na desisyon, makabubuti para sa Scorpio na umatras muna at suriin ang bawat detalye. Ang pagtatanong, pagrepaso sa mga kasunduan, at paglalaan ng oras upang mag-isip ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan. Isa pang hamon na maaaring harapin ng Scorpio ay ang emosyonal na paggastos. Kapag tumataas ang stress o pressure, may ilang tao na nakakahanap ng pansamantalang ginhawa sa pagbili ng mga bagay. Bagamat walang mali sa paminsan-minsang pagre-reward sa sarili, hinihikayat ng Marso ang Scorpio na maging mas maingat sa balance ng kanilang pananalapi. Ang magandang balita ay nananatiling pinakamalakas na sandata ng Scorpio ang kanilang likas na katalinuhan at malalim na intuition. Kung makikinig sila ng mabuti sa kanilang panloob na boses at iwas sa mga padalos-dalos na desisyon, maaari nilang malampasan ang panahong ito ng ligtas. At habang ang pagsubok ng Scorpio ay maaaring umiikot sa pagtitiwala at pasensya, ang susunod na zodiac sign sa ating listahan ay maaaring harapin ang ibang uri ng hamon sa pananalapi. Isang hamon na direktang tatama sa kanilang pakiramdam ng katatagan at seguridad. Ang sign na iyon ay ang Taurus. Taurus at ang hamon ng katatagan. Ang Taurus ay isang zodiac sign na higit na nagpapahalaga sa kaginhawaan, katatagan, at seguridad kaysa sa halos lahat ng iba pang zodiac sign. Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng Taurus ay kadalasang nagsisikap ng husto upang makabuo ng buhay na ligtas at maayos. Karaniwan nilang pinaplano ng mabuti ang kanilang pananalapi, iniiwasan ang mga hindi kinakailangang panganib, at nakatuon sa paglikha ng pangmatagalang katatagan. Dahil sa kanilang praktikal na ugali, mas pinipili ng Taurus ang mabagal, ngunit siguradong paglago ng pera kaysa sa mabilis na kita o mga mapanganib na oportunidad. Gayunpaman, maaaring magdala ang Marso ng isang sitwasyon na pansamantalang yayanig sa pakiramdam ng katatagan ng Taurus. Para sa kanila, ang hamon ay maaaring hindi manggaling sa padalos-dalos na desisyon, kundi sa mga hindi inaasahang pangyayari na biglang lumilitaw ng walang babala. Minsan, nagdadala ang buhay ng mga responsibilidad sa pananalapi na hindi kayang hulaan, at maaaring mangyari iyon ngayong buwan. Para sa ilang Taurus, maaaring kinasasangkutan ito ng biglaang gastusin na makakasira sa kanilang maingat na planong budget. Maaaring may kinalaman ito sa bahay, tulad ng mga pagkukumpuni o maintenance na hindi na maaaring ipagpaliban. Sa ibang pagkakataon naman, maaaring may kinalaman ito sa mga usaping pampamilya. Maaaring mangailangan ng tulong ang isang kamag-anak o may lumitaw na obligasyon na nangangailangan na tumulong ang Taurus.
Isa pang posibleng sitwasyon ay ang pagkaantala ng kita o bayad. Madalas umaasa ang Taurus sa pare-pareho at maaasahang daloy ng pera. Ngunit sa panahong ito, maaaring may isang bagay na magpabagal sa inaasahang ritmo. Maaaring dumating ng mas huli ang isang bayad, may pagpaliban ang isang oportunidad sa trabaho, o mas tumagal kaysa inaasahan ang pag-finalize ng isang kasunduang pinansyal. Kapag lumitaw ang mga ganitong sitwasyon, maaaring makaramdam ng pagkadismaya o pag-aalala ang Taurus dahil mas gusto nila ang katatagan at kasiguruhan. Ngunit ang mas malalim na mensahe ng panahong ito ay maaaring tungkol sa kakayahang maging flexible. Minsan, nagdadala ang universo ng maliliit na abala hindi para magdulot ng pinsala, kundi upang hikayatin ang mga tao na mag-adapt at maging mas matatag sa pagharap sa pagbabago. Isang mahalagang aral na dapat tandaan ng Taurus sa panahong ito ay ang pasensya ay makakatulong upang maiwasan ang mga desisyong bunga ng stress. Kapag may pressure sa pera, may ilang tao na agad gumagawa ng mabilis na hakbang upang agad malutas ang problema. Ngunit ang Taurus ay kadalasang pinakamahusay kapag nananatiling kalmado at nilalapitan ang problema ng dahan-dahan at sunod-sunod na hakbang. Maaari ring maging matalinong hakbang para sa Taurus na iwasan muna ang malalaking financial commitments sa panahong ito. Ang malalaking pagbili, mapanganib na investments, o pagpapahiram ng malaking halaga ng pera ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang komplikasyon kung gagawin ng walang sapat na pag-isip. Sa kabutihang palad, ang Taurus ay may isa sa pinakamalakas na katangian sa zodiac pagdating sa tiyaga at determinasyon. Ang kanilang matibay na loob at praktikal na pag-iisip ay kadalasang tumutulong sa kanila na malampasan ang mga hamon na maaaring magpahina sa iba. At habang ang Taurus ay maaaring humarap sa isang pagsubok sa pasensya at katatagan, ang susunod na zodiac sign sa ating listahan ay haharap sa ibang uri ng hamon sa pananalapi, isang hamon na may kaugnayan sa kumpiyansa, pagiging mapagbigay, at minsan ay ang tukso na gumastos ng higit sa kinakailangan. Ang zodiac sign na iyon ay ang Leo. Leo at ang panganib ng labis na paggastos. Ang Leo ay isang zodiac sign na kilala sa kumpiyansa, pagiging mapagbigay, at likas na pagnanais na mamuhay ng may tapang at sigla. Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng Leo ay kadalasang may malalaking puso at matitibay na personalidad. Nasisiyahan silang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, ibahagi ang kanilang mga nakamit, at paminsan-minsan ay gantimpalaan ang kanilang sarili para sa pagsusumikap na inilaan nila sa kanilang mga layunin. Dahil sa kanilang masigla at ekspresibong kalikasan, ang Leo ay hindi karaniwang natatakot gumastos ng pera, lalo na sa mga bagay na nagdadala ng saya, kaginhawaan, o pagkilala. Gayunpaman, sa buwan ng Marso, ang katangiang ito mismo ay maaaring maging isang hamon sa pananalapi. Ang cosmic energy na nakapaligid sa Leo sa panahong ito ay nagpapahiwatig na maaaring masubok ang kanilang relasyon sa pera, lalo na pagdating sa pagkontrol sa mga impulsive na desisyon at pag-iwas sa hindi kinakailangang paggastos. Para sa ilang Leo, maaaring magsimula ang sitwasyon sa simpleng pagnanais na i-treat ang sarili. Tutal, nagsisikap ng husto ang Leo at madalas nilang nararamdaman na karapat-dapat silang tamasahin ang bunga ng kanilang trabaho. Maaaring may lumitaw na bagong bilihin, isang mamahaling item, o isang kapanapanabik na oportunidad na paggastusan. Sa simula, maaaring mukhang wala itong masamang epekto, isa lamang itong gantimpala para sa kanilang dedikasyon. Ngunit maaaring magsimula ang problema kung ang mga desisyong ito sa paggastos ay magsimulang dumami. Ang isang pagbili ay susundan ng isa pa, at bago pa mapansin ng Leo, ang kabuang halaga ng kanilang nagagastos ay nagiging mas malaki kaysa inaasahan. Dahil mahilig ang Leo na gumawa ng malakas na impresyon, maaaring may mga sandali rin na matukso silang gumastos upang mapanatili ang imahe ng tagumpay o pagiging mapagbigay. Isa pang posibleng hamon ay maaaring may kinalaman sa pagtitiwala. Ang mainit at suportadong personalidad ng Leo ay madalas na umaakit ng mga taong pinahahalagahan ang kanilang kabutihang loob. Ngunit sa ilang pagkakataon, maaaring may lumapit sa Leo na may ideya sa pera, business proposal, o kahilingan ng tulong na mukhang maganda sa unang tingin. Kung kikilos ang Leo ng masyadong mabilis nang hindi sinusuri ang lahat ng detalye, maaari nilang mapagtanto sa huli na hindi pala ganoon kaganda ang sitwasyon tulad ng unang akala. Tila hinihikayat ng Marso ang Leo na maghinay-hinay at suriin ng mas mabuti ang kanilang mga desisyong pinansyal. Sa halip na gumawa ng mga desisyon batay lamang sa excitement o emosyon, ito ang panahon upang huminto sandali at isipin ang pangmatagalang katatagan. Ang pagtatanong sa sarili ng mga bagay tulad ng kailangan ko ba talaga ito ngayon?
o magiging matalinong desisyon pa rin ba ito makalipas ang ilang buwan, ay makakatulong sa Leo upang maiwasan ang hindi kinakailangang pressure sa pera. Ang magandang bahagi ay ang Leo ay may kakayahan ding magpakita ng malakas na leadership at disiplina kapag pinili nilang mag-focus sa kanilang mga layunin. Sa pamamagitan ng pagbabalanse ng kumpiyansa at maingat na pag-isip, kayang malampasan ng Leo ang panahong ito ng matagumpay. Ngunit ang mga pagsubok sa pananalapi ay hindi palaging dumarating ng walang babala. Sa maraming pagkakataon, may mga maliliit na senyales na lumilitaw bago magsimula ang mas malaking hamon. At ang maagang pagkilala sa mga senyal na ito ay maaaring gumawa ng malaking kaibahan para sa sinumang nais protektahan ang kanilang katatagan sa pananalapi. Mga babala ng posibleng problema sa pananalapi. Ang mga hamon sa pananalapi ay bihirang lumitaw ng biglaan. Sa maraming pagkakataon, may mga maliliit na senyales ng babala na unang lumalabas bago pa man mabuo ang mas malaking problema. Ang mga senyal na ito ay minsan madaling baliwalain dahil maaaring mukhang maliit lamang sa simula. Gayunpaman, ang pagbibigay pansin sa mga maagang palatandaang ito ay makakatulong sa isang tao na maiwasan ang maseryosong problema sa pera sa hinaharap. Isa sa mga pinakakaraniwang babala ay ang biglaang paglitaw ng hindi inaasahang gastusin. Maaaring ito ay isang pagkukumpuni na hindi na maaaring ipagpaliban, isang bayari na dumating ng mas maaga kaysa inaasahan, o isang sitwasyon na nangangailangan ng agarang atensyon sa pananalapi. Bagamat bahagi ng buhay ang mga ganitong pangyayari, minsan ay dumarating ang mga ito ng sunod-sunod na nagdudulot ng pakiramdam na parang sabay-sabay na tumataas ang pressure sa pera. Isa pang senyales ay maaaring ang pagkaantala ng kita o bayad. Halimbawa, maaaring dumating ng mas huli kaysa karaniwan ng sahod, tumagal ang pag-finalize ng isang business deal, o may pera na ipinangakong ibabalik ngunit hindi pa na ibabalik. Kapag nangyari ang mga ganitong pagkaantala, nagiging mahalaga na i-adjust muna ang paraan ng paggastos hanggang sa bumalik ang katatagan. Minsan, ang mga babala ay nagmumula sa ibang tao. Ang biglaang paghingi ng tulong pinansyal, isang kaibigan na nag-aalok ng mapanganib na investment idea, o isang taong naghihikayat na gumawa ng mabilis na desisyong pinansyal, ay maaaring senyales na kailangan ng mas matinding pag-ingat. Mayroon ding mga emosyonal na babala. Ang pakiramdam ng pressure na gumastos ng pera upang mabawasan ang stress, o ang pagtatangkang takasan ang mga alalahanin sa pananalapi sa pamamagitan ng padalos-dalos na pagbili, ay maaaring magdulot ng mas maraming problema. Kapag nakilala ng maaga ang mga senyales na ito, nagkakaroon ang isang tao ng pagkakataong huminto sandali, pag-isipan muli ang kanilang mga desisyon, at protektahan ang sarili bago lumaki ang isang maliit na issue at maging mas malaking hamon sa pananalapi. Ngunit ang pagkilala sa mga babala ay unang hakbang lamang. Ang pinakamahalagang tanong ay kung paano mapoprotektahan ng isang tao ang kanilang pananalapi at maiwasan ang mga mamahaling pagkakamali sa sensitibong panahong tulad nito. Paano protektahan ang iyong pananalapi sa Marso? Kapag lumilitaw ang mga hamon sa pananalapi, ang pinakamabisang tugon ay ang paghahanda. Bagamat maaaring magpahiwatig ang astrology ng mga panahong kailangang mag-ingat, ipinapaalala rin ito na ang pagiging mulat at maingat ay makakatulong sa mga tao na gumawa ng mas matatalinong desisyon. Para sa Scorpio, Taurus, Leo, at maging sa sinumang nanonood, ang buwan ng Marso ay maaaring maging mas madaling harapin kung susundin ang ilang maingat na hakbang. Isa sa pinakamahalagang gawin ay ang pagbagal bago gumawa ng mga desisyong pinansyal. Kapag may biglaang oportunidad o gastusin na lumitaw, maaaring maging tukso ang agad na kumilos. Ngunit ang paglalaan kahit ng kaunting oras upang mag-isip, suriin ang mga detalye, at pag-isipan ang posibleng resulta ay makakatulong upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagkakamali. Isa pang makatutulong na hakbang ay ang pagtuon sa budgeting at pagiging mas mulat sa paggastos. Hindi ito nangangahulugan na kailangang iwasan ang kasiyahan o kaginhawaan, ngunit hinihikayat nito ang mga tao na maging mas maingat kung saan napupunta ang kanilang pera. Ang maliliit na paggastos, kapag paulit-ulit na nangyayari, ay maaaring unti-unting makaapekto sa katatagan ng pananalapi nang hindi agad napapansin. Maaari ring maging matalinong desisyon ang pag-iwas muna sa mapanganib na investments o mga kasunduang pinansyal sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Kung may isang alok na mukhang napakaganda para maging totoo, ang paglalaan ng mas maraming oras para magsaliksik at magtanong ay maaaring magbigay ng mahalagang proteksyon. Sa huli, ang pagtitiwala sa intuition habang binabalance ito ng lohika ay maaaring gumawa ng malaking kaibahan.
Minsan, nararamdaman ng mga tao kapag may isang bagay na hindi tama, ngunit binabaliwala nila ang pakiramdam na iyon dahil sa pressure o excitement. Ang pakikinig sa parehong instinct at rason ay makakatulong upang gabayan ang mas mabubuting desisyon. At kahit may mga hamon na maaaring lumitaw, mahalagang tandaan na ang mahihirap na sandali sa pera ay hindi nagtatakda ng hinaharap, sa halip, nagbibigay lamang ito ng pagkakataon upang matuto at maging mas matatag. Ang mga babala sa pananalapi na tulad nito ay hindi ginawa upang magdulot ng takot. Sa halip, nagsisilbi itong paalala na ang pagiging mulat at paghahanda ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Para sa Scorpio, Taurus, at Leo, maaaring magdala ang buwan ng Marso ng mga sitwasyong susubok sa kanilang pasensya, paghuhusga, at disiplina sa pera. Ngunit ang mga hamon ay hindi palaging humahantong sa negatibong resulta. Sa maraming pagkakataon, nagbibigay ang mga ito ng mahahalagang aral na tumutulong sa mga tao na maging mas matalino at mas matatag sa pamamahala ng kanilang mga yaman. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga babala, pag-iwas sa padalos-dalos na desisyon, at pagpapanatiling nakatuon sa pangmatagalang katatagan, maaaring malampasan ng mga zodiac sign na ito ang panahong ito ng may kumpiyansa. Minsan, ang pinakamaliit na sandali ng pag-iingat ay maaaring makapigil sa pinakamalaking pagkakamali sa pananalapi. Kung ang iyong zodiac sign ay Scorpio, Taurus, o Leo, ibahagi ito sa comment sa ibaba at ipaalam sa amin kung nakaranas ka na ba ng hindi inaasahang hamon sa pera dati. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at manatiling nakatutok para sa mas marami pang astrology insights na maaaring gumabay sa iyong paglalakbay sa hinaharap.